Gandang araw mga kalupa. Dinaanan muli natin itong ating itinanim. Humigit kumulang 26 days nung ating i-transplant. At sa oras na ito mga kalupa, talab na yung ating abono na ini-apply nung nakaraan. At tayo ay nakapagpa-spray na rin ng pang-insekto ring nakaraang araw. Kasi sa pagkaka-apply natin ng abono ay halos 10 araw na siya ngayon. Kaya after 5 days ay tayo nagpa-spray na rin ng ating pang-insekto. At kung inyong mapupuna, kaberdihan yung ating palay. Magandang talab ng ating urea. Medyo nadidilig ng ulan kaya tuloy-tuloy yung kanyang pagsikad. At sa totoo niyan makapal na siya. Ito mga kalupa. Kumukulot-kulot pa. At dahil sa ang area po natin ito ay medyo mataas na area, kaya yung mga dumaang habagat ay hindi ito naging apektado. Nung nakaraan nga na sinasabing natin ito ay nalubog, ay hindi naman siya masyadong nasalanta. Meron lang nabawas na mga ilang puno doon sa bandang ibaba doon na pinahuli pa natin, pero wala naman talagang malaking sira. Dahil mataas na area po itong area kong ito. Pero doon po sa mga ibang area ko ay meron po tayong medyo na-perwisyo ng habagat. Pero wala po tayong magagawa, yun po ang panahon. Ang importante po ay kahit pa paano ay nasusurvive natin yung mga ganong klase ng kalamidad na dumarating. At siyempre kailangan i-timing din po ang pagpapatanim kasi minsan kapag ang area mo ay kabisado mo na, alam mo na kung paano ta-timing ng pagtatanim. Kahit na anong panahon, nagkakataon lang minsan talagang nasisirata po tayo. Pero sa oras pong ito pong area pong ito, sa panahon katag-ulan ng ito ay lusot na lusot. Kaya po mga bibilang pa tayo ng mga ilang araw, tayo po ay magta-top dress para po sa kanyang huling application ng abono. Pero obserbahan po natin ang klase ng dahon kasi kapag kaganyan po kaberde at tag-ulan po ngayon, ang ulan po kasi ay para na ring nitrogen, para na siya nag-a-apply ng mga urea. Kaya obserbahan pa po natin ang ating dahon ng ating palay sa ngayon. Kung sa ngayon po kasi medyo kulot pa, sabihin talab na talab pa yung kanyang fertilizer. Kaya syempre po kapag kaganyan, kailangan meron din po tayong pagbabantay kung paano tayo mag-a-apply ng fertilizer application, dahil mahirap din pong magdahon, tumabal. Ang nangyayari po kasi kapag tabal na, kapag malapit na siyang bumunga, nasisira po ang dahon tapos masyado ring maipa. Kaya sa 26 days po nito ng ating GSR 350 ay iobserbahan po natin ang ating tanim na ito kung anong klaseng abono. Bagay, mayroon na tayong determined fertilizer application na ilalagay, kaya lang siyempre tatantyahin natin kung gaano karami ang ating ibibigay na abono sa ganitong klase ng talab ng ating first application po ng abono. Sa oras po ito kasi ay napakaganda ng pagkakatalab niya, palibasa nga ay umuulan lagi. Ngayon makikita po natin maganda sikat ng araw, at dahil ang low pressure po na parang nababalita ay malayo naman. At kada hapon, palibas ay rainy season pa po ngayon, ay umuulan-ulan pa rin kada hapon. Kaya siguro ganito ang nagiging resulta sa ating mga pananim. Ito po ay hindi lamang sa akin nangyayari, pati po sa mga katabi ko. Dahil maganda nga po yung dating ng ulan, bagamat ng mga nakaraan totoong ang balita ay mga kabagyuhan, bumaha. Pero ito po mga nakasurvive po sa mga kabahang yun ay ganansya po na merong ganong klase ng mga ulan. Sa mga kataasan, pabor po yun kasi kaya hindi po natin pwedeng sabihin na distraction po yung nangyayaring kalamidad, dahil minsan may mga bagay po na nabibiyaya ng mga pangkalikasang pangyayari pong ito. At dito nga po sa aking area ito ay nabiyayaan po tayo, bagamat ito nga rin po ay nalubog. At sa oras pong ito, yung panakanakang ulan kada hapon sa panahong katag-ulan ng ito ay patuloy po tayong binibigyan ng pagpapayabong sa ating halaman. At yun nga po, ang top dress po natin gaganapin ay obserbahan lang po yung dahon ng ating palay.
at tayo po ay mag-a-apply kung ilan. Doon po tayo magtatansya sa kulay po ng dahon ng ating palay. Kasi minsan baka ma-over ay lalo po tayo mamroblema. Kasi yung sobra din po sa pag-aabono ay nagkakaroon po ng epekto doon sa kanya po mga dahon. Lalo tigit nga po ay tag-ulan. Hindi pa rin po natin masabi ang kinabukasan sa susunod na mga linggo. Kasi kapag ka naging maulan pa rin ang susunod na linggo tapos nasabayan mong pag-a-apply ng abono tapos ganito siya kaberte, tatabal po siya. Pagkalipas naman po ng kaulanan, minsan nagkakasakit po yung dahon. Ay kapag ganyan po malapit na siyang gumulang, bubuntis, mahirap po makarecover kahit na po ang anong i-apply nating mga pestisidyo o preventive measures para po sa kanyang pagpagaling. Kaya po mas maigi na yung alam natin kung paano siya aantabayanan sa kanyang paglaki at nang hindi po natin siya masubrahan kung paano po makakainin ng nararapat na mga pagpapataba. So sa oras pong ito mga kalupa, kung yung mapupuna, napakaganda ng kulay ng ating GSR 350. Maghihintay po tayo ng top dress at i-update po natin kayo kung anong po mga kaganapan. Kung patuloy po bang bagay, huwag lang maperwisyo ng mga kalamidad, ay ang tingin ko ay magkakaroon po ng magandang biyaya ang Panginoong Diyos po sa atin sa palay po nating tanim na ito. Magandang araw mga kalupa.